Ang isa sa mga pinapangarap natin bilang lalaki is to have a girlfriend. Ang importante kasi talaga is ma-realize mo na simp ka at paano mo may iwasan yun. Itong bagay na to is either nakatulong siya, pero para sa akin mas nakasira siya ng dynamics between a man and a woman or a relationship is social media. Maraming pumapasok sa relationship or naghahanap ng relationship na ang goal nila is maghanap ng tao na aayos ng sugat nila. You have to make sure na yung babae na papasok sa buhay mo healed. Walang trust issues. Saka yung mga babae ngayon, puro sila trauma bonding. Pinakikinggan nyo yung mga babaeng may unhealed perspectives of men. Same as yung men din naman, dapat din naman makinig kayo dun sa mga lalaking may healed perspectives of women. Yung mga babaeng gano'n na aalagaan ka, magdidepende yan sa kung anong energy rin ang binibigay mo bilang lalaki. Totoo. Na pagka yung babae mo, kunyari, yung girlfriend mo or wife ninyo, nasa labas, hindi mo kasama, haliparot, kung sino-sinong niyalande, hag ng hag, flirt ng flirt kung kani-kanino. Anong unang iisipin ng mga tao sa husband? Sasabihin nila, ay, siguro susupot-supot yung asawa na ito. Biruin mo, pinapayagan na ganyan-ganyan. Gulat yun Yun nga, nga Grabe What's up guys? Welcome to Do You Think? Siyempre, ang podcast ng paborito nyong tiyo about personal mastery and development. At siyempre, bago natin simulan to, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, Picotin Perfume ni Tio Bry. Bumili na kayo sa Facebook. At message nyo lang Picotin Perfume. At maging mapasensyoso lang kayo dahil kasi nagkakaubusan talaga. Onting hintay lang. Hindi scam yung page, ipapadala sa inyo. COD naman. So, huwag kayong mag-alala. Ngayon, kung gusto nyo naman ng mga ganitong content about self-mastery, gusto ko sana mag-subscribe kayo dito sa channel para makatulong at mag-100,000 tayo this year at magkaroon tayo ng community ng mga lalaki na nagtutulungan at nag-self-development at nag-i-improve. Pakinggan nyo rin tong podcast sa Spotify at i-rate nyo na rin yung podcast para mas makatulong din sa algorithm. So, itong guest natin ngayon ay definitely makakatulong sa personal development nyo. Isa siyang relationship dynamics coach. Yun ang tawag ko sa kanya. Para sa akin, expert din siya sa masculinity at sa lahat, maraming bagay. Isa sa mga idol natin sa TikTok at Facebook. At syempre, isa rin siya sa host ng podcast ni Ato na Anti-Supot Social Club na alam mong si Ato ang nag-isip ng pangalan. Walang iba, kundi si Josh On Point. Yan. Solid, sobra. Thank you sa introduction. And ako actually di ko tinatawag na coach yung sarili ko. Kasi I think para sa akin yung coach parang mas malalim pa yung natutunan niya sa buhay. Which is, ako kasi, aminado ko na marami pa akong kailangan matutunan. So, lahat naman tayo. Yeah, so yun. Tropa lang, tingin ko sa mga followers ko, tinatawag nila akong coach. Sabi ko, wag pre, tropa lang tayo. Experience ko lang itong tinuturo ko sa inyo. And yeah. So, maraming salamat, Maraming salamat sa pag-invite and solid, ang ganda ng production dito. And bago pa mag-start tong podcast na to, ang dami ko na natutunan kaagad kay Boss Bry. So, di ko alam kung ikaw ba yung matututo sa akin o ako yung matututo sa iyo kasi parang Matututo naman ako ngayon sa iyo kasi kailangan ko din ng review kasi medyo outdated na yung mga kaalaman ko ngayon Siyempre yung paano ba yung relationship dynamics ngayon in attracting women. So ikaw ngayon, start natin, Josh, kamusta yung mga lalaki ngayon? Ano yung nakikita mo sa kanila? Real talk. Real talk. Kasi, nandito tayo dahil, kaya nga Josh On Point yung pangalan ko. Pinanindigan ko talaga na no sugar coating talaga ako magsalita. So yan din ang nagustuhan ng mga followers ko. So to be honest and to be straight, pussified na talaga. Ano yung pussified? Just to be Pussified para sa akin is, again, naniniwala nga tayo na pagka lalaki ka, you're more on a masculine and feminine side. Kailangan marunong ka mag-itap yung both na yun. Di ba? Yung masculine and pagiging feminine mo. Galing. But the key word is, kailangan alam mo. Alam mo kailan gagamitin yung masculine side, alam mo gagamitin yung feminine side. But the pussified para sa akin is you're more tapping into your feminine side. Hindi kinakalimutan mo yung pagiging masculine mo. Kumbaga, you're more into your feminine side. So again, tinuturo ko na kailangan alam mong gamitin yung dalawa. Mismo. Or much more is masculine, again,
Gamitin mo yung feminine side mo pag kailangan. Like for example, pag may mga problema ka, di ba? Wag mong damdamin, wag mong sikretuhin, iyak mo. Di ba? Sinasabi namin yan sa sa podcast namin na pag minaramdaman ka, iyak mo. Di ba? Pero, again, yun yung feminine side. Kailangan bumalik ka doon sa masculine side. Ano ngayon ang gagawin ko pagkatapos? Yun. Pagkatapos kong iyak, anong gagawin ko pagkatapos? Diba? Yun yung ang mga lalaki ngayon is more on umiyak, okay? Umiyak, dinamdam, tinambayan yung problema na yun. Tinambayan yung pagiging iyakin. Which Tapos is para nag-wifi pa, nag-recruit pa ng mga kasama niya. Yan, di ba? Binidyohan pa na umiyak sila, guys. Tapos ito namang ibang mga lalaki rin or ibang mga babae naman, gagatungan, we feel you, ganyan. Eh di, he feel validated sa mga ganong klase. Akala niya ngayon, dapat niya magstay sa ganon. Which is, para sa akin, mali yun. Okay. Yun yung pussified para sa akin. Ano yung tingin mong as a lalaki? Halimbawa, ikaw, yung mga simp ngayon, yung mga hindi nakaka-attack ng babae, feeling nila, ang pangit nila. Ano yung mga, kung ikaw yung magiging sila, ano yung gagawin mo? Step by step. Well, yung pagiging simp kasi, no, kaya nagsisimp ang karamihan ng lalaki. No? Well, in my case, and based on my observation din, no, is wala silang ibang ginagawa sa buhay nila. Kasi naniniwala ako, since pag nagkamalay tayo nung mga bata tayo, nagkamalay tayo sa ganitong mga bagay-bagay, ang isa sa mga pinapangarap natin bilang lalaki is to have a girlfriend, di ba? Di ba? Madalas yan, pagka, lalo na yung mga nasa grade school dyan, no, dumadaan na sa puberty, parang ang gusto natin talaga is magkaroon ng girlfriend, di ba? Magkaroon ng ka-relationship na babae. Now, the problem with the simps, no, tinatawag natin na simps. Ang definition ko ng simps, by the way, is a guy na who gives a lot to a girl na wala namang nakukuhang kapalit. And the girls ignoring her. Ganun yun. Para sa akin, iba-iba. Pero most of the men na tatanungin ninyo, sigurado ako, pareho kami ng definition. So, knowing that, na alam natin that, guys, nung bata tayo, gusto lang natin magkaroon ng girlfriend. Itong mga simp na to, hindi nag-mature. No? So, hanggat pagtanda nila, ang gusto lang nila ay magkaroon ng girlfriend. At hindi nila to nakuha, so, lalo na ngayon, na nasa social media na tayo, di ba? Kung saan, ang dami ng mas maraming chicks ang nakikita yung mga lalaki ngayon sa social media. Dati yung kabarangay mo lang. Dati. Diba? So, dati, nung wala pang social media, hindi ka pa matatawag na simp because yung maganda sa barangay nyo lang nakikita, siya lang ang gusto mo. Gusto mo, di ba? Parang, lalo ngayon, mas lumala yung pagiging simping ngayon dahil, again, because of social media. Ang dami ng magaganda. Every day, may bago na namang sikat na chicks. So, itong mga simp na to, walang ibang gagawin kundi, may bago na naman akong crush. May bago na naman akong ipa-follow. May bago na naman akong ilalike. May bago na naman akong i-greet na good morning sa comment section. So, again, kaya sila nagsistay sa pagiging simping nila is hindi nila na-discover yung mga dapat nilang gawin bilang lalaki. So, nagstay lang sila or nagstick lang sila doon sa I would love to have a girlfriend. I like girls. Nandun, nagstick lang sila doon. Humabol. Oo. Kumbaga, Na-distract. girls lang ang nasa isip nila. Parang gano'n. Okay. So, again, para maiwasan, or siguro may mga nanonood dyan na aminado na simp, importante rin mga pare na ma-realize ninyo na simp din kayo. Okay lang yun maging simp di ba? Mismo. Ang importante kasi talaga is ma-realize mo na simp ka at paano mo may iwasan yun. Kailangan ma-realize mo na simp ka. Di ba? So now, dahil... Knowledge, no? Dapat alam mo No? So, importante itong mga ganitong usapin na para ma-realize na, teka, ano ba yung simp? Ano ba yung ginagawa ko? Well, ito na, sinabi na namin, kung puro ka babae, kung puro ka chicks ang nasa isip mo, you're simping. So, again, kailangan mo ma-realize nun. Next, ang masculine energy natin is what you're gonna do. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo dun sa bagay na yun na simp ka? Well, kailangan ma-distract ka. Kailangan maiba yung focus mo, hindi sa babae, kundi ano ba kailangan mong gawin bilang lalaki? You have to be physically fit.
You have to earn money, di ba? You have to, kailangan mong tumalino, kailangan mong magbasa. So, anong gagawin para makuha mo yung physically fit, money, and knowledge? Mabasa ka ng libro, diyan na papasok yung workout, sports, meeting other people, connection, networks para dun sa pera, di ba? So, kailangan mo ma-distract para hindi ka maging simp eh. Di ba? So, yun, no? So, mga nanonood dyan, kung alam mong simp ka, distract yourself by doing yung mga foundation mo bilang lalaki. Okay. So, paano naman sila ngayon, ano yung mga tactics ngayon ng babae? Na hindi naman kami nag-woman hate, pero ano yung mga tactics ng babae na nadidistract ngayon yung babae, mga lalaki? Masasabi nga natin na mas naging malupit yung mga girls ngayon in terms of game pagdating sa, again, manipulation. At naniniwala ako, ewan ko kung anong opinion ninyo, but for me, would you agree na isa sa mga kumbaga nakasira ng dynamic, itong bagay na to it's either nakatulong siya, pero para sa akin, mas nakasira siya ng dynamics between a man and a woman or a relationship is social media. Would you agree? Yes, I would agree also. Kasi, in a way, yung mga babae, nakita nilang, uy, shit. Kasi sobrang daming simp eh. Yeah. Daming okay. Lumaki yung ulo. So, mas kailangan pala kami. Diba? Exactly. Yung simp, yung mga simp na yon, para bang para sa babae, yun na yung parang unrealistic expectation nila na parang dahil marami yung attention na kukuha, diba? Dahil marami akong attention na kukuha, they deserve much more than na dapat lang nilang makuha. Diba? Would you agree with that? Parang, for example, ang babae, sabihin natin na hindi naman siya ganun kaganda. Siguro on a rating, para siyang 7, ganyan. No? Pero dahil sa social media, nag-upload siya ng cleavage niya, puwet niya, ganyan, or what. So, automatically, maraming simp. Wow, grabe, laki ng ganyan. Sana akin ka na lang. Sarap. Ganyan, mga ganyang comment. So, would you agree, boss, na yung 7 na yon dahil sa mga simp na yon, na dahil lang, manyak lang yung mga yon, mag-feeling niya, magiging 10 na siya. Oo. Baka 11 pa nga eh. Di ba? Too much na. Again, isa yun sa mga na bigay ng social media, no, in terms of sa dating na nakasira para sa akin. And another thing is yun nga, unrealistic expectation sa mga lalaking possible na suitors nila. Diba? Dahil to be exact is, ano ba ang nakikita natin ngayon na hindi natin nakikita dati nung walang social media? Diba? Number one example is yung lifestyle ng mga sobrang sikat, sobrang mayaman na tao. Diba? Dati, hindi mo nakikita dati, yun. wala tayong alam dun. Di ba? Diba? O di natin alam yung kotse, na kung saan sila nagta-travel or what. Kung ano yung binibigay ng mga ka-relationship nila sa kanila. Hindi natin alam yun eh. But because of social media, nakikita ng babae na, yung celebrity na pina-follow ko, binigyan ng kotse. Dinala sa Japan. Dapat ganun din ako. Di ba? Ewan ko, nakikita, napapansin na hindi naman nila alam na ano yun, bayad. Tsaka hindi nila alam na yung spectrum na yun, yung, kumbaga yung lifestyle nung magjowa na yun, kahit kailan, baka hindi mo makuha. Because sobrang mayaman yung mga yun eh. Diba? They just decided na i-upload yun, ipakita lang, pero hindi naman dapat na lahat ganun. Lahat ganun eh. Diba? So again, dahil nga doon sa unrealistic expectation, ine-expect ngayon ng ibang kababaihan na dapat itrato rin akong ganito. Dapat bilan din ako ng kotse. Dapat dalhin mo rin ako sa Japan whenever I want. Di ba? Whenever I like. So, again. Tapos kulang ka pag hindi mo nagagawa. Hindi ka pasok sa criteria nila. Tama. Di ba? I deserve better. I deserve better kahit wala naman sila sa lifestyle na yun. Kumbaga sa financial bracket, nung nakita nilang couple sa Instagram, social media, malabo nilang makuha. Diba? Or wala pa sila doon. Pero yun na yung ine-expect nila doon sa mga suitors nila. So, again, those are the things na nakasira talaga
in my opinion, sa dating. No? Pero tapos pag tinanong mo naman sila, anong ambag mo? Ano ba yung meron ka? Exactly. Hindi Pero naman sila makasagot. maraming ma-offend pa ron. Bakit? Bakit mo kailangan malaman? Di ba? Pero hindi kasi ganun eh. Sa relationship kasi, Dalawa. it takes two to tango, dalawa talaga, di ba? Give and take. Mag-adjust ka sa gusto ng isa, mag-adjust ka sa gusto ng isa. Dalawa kasi kayo dyan, di ba? Oo. So, hindi pwede na, bakit nag-expect ka sa akin? Bakit ganun? Hindi. May ine-expect lagi. May ine-expect ka sa boyfriend mo. May ine-expect din dapat yung boyfriend mo sa'yo. Yung wala sa sarili mo, hinahanap mo dun sa boyfriend mo. Pero in fact, yung sarili mo, wala sa'yo. Yeah, exactly. Tama. Wala Totoo. sa'yo, hinahanap mo external. Kaso sa akin naman, sa relationship, give and take, andun tayo. Pero pag parehas kayong healed, parehas kayong maayos, andun ka sa posisyon ng give. Yeah. Kasi yung sobrang umaapaw ka na ng love, ang binibigay mo sa kanya yung apaw eh. So hindi ka feeling mo, hindi ka nauubusan. Yeah. Kasi sobrang nag-umapaw na Natural, yung no? self-love mo eh. Pero kung parehas kayong needy, unhealed, Gusto ko... kailangan pasayahin mo ko. Yeah. Well, in fact, job mo yun. Ang ganda nung sinabi mo doon na healed. Oo. Kasi, again, maraming pumapasok sa relationship or naghahanap ng relationship na ang goal nila is maghanap ng tao na aayos ng sugat nila. Mismo. Which is, para sa akin, it's a wrong move di ba? Kasi, yun nga, ang maraming tao ngayon, ang gusto nila sa relationship nila, fix my trauma. Which is, di ba? Parang mali yun naniniwala ako, no, in my opinion din na before you enter a relationship, importante na kumpleto ka na bilang tao Kumbaga, kumpleto hindi ko ibig sabihin na mayaman ka na, kumpleto ka na sa kotse. Hindi ibig sabihin you're healed. Kumbaga, kaya nga ang ganda, internally healed ka na because kung hindi ka healed and yung tao na papasok sa buhay mo, for example, babae, lalaki, siya healed. Lugi siya because siya yung sasalo ng sugat mo Kumbaga, ine-expect mo ngayon, dahil maayos siya, trabaho niya na i-heal ka. Di ba? So, para sa akin, no, if you come from a broken relationship, kunyari, niloko ka, na iniwan ka or what, ang trabaho mo, hindi agad maghanap ng panakip-butas. Para nga sa akin, yung panakip-butas is toxic walang kwenta Mismo. Di ba? Rebound yun Rebound yun. Kumbaga, option ka lang. Oo. Di ba? So, para sa akin, if you want to enter a relationship, hindi healthy ang panakip-butas, you have to heal first. Kaya nga nagme-make sense sa akin yung pagkatapos ng breakup, 3-month rule. Hindi naman dahil 3-month rule irespeto John mo Lloyd? dun sa, di ba? Oo. Hindi dahil irespeto mo dun sa ex mo, kundi it's your time to heal muna Mag-heal ka muna para pag pumasok ka, wala kang trust issues. Pag pumasok ulit sa relationship, wala kang trust issues. Wala kang kung anumang pagdududa doon sa current boyfriend mo na wala namang kaalam-alam sa naging trauma mo. Dudugo ka nga daw dun sa mga taong hindi ka naman sinugatan Yun ang Ganda. mangyayari pag hindi ka nag-heal. Di ba? Yeah, totoo. Dudugo ka Yung na wala naman siyang nangyayari. Minsan kasi yung ex ko, ganito, ganyan. Tapos binabalik mo na naman. Well, in fact, hindi mo naman kasalanan yun. Yeah nga. Kaya nga, lagi kong isa sa mga tinuturo namin, pinag-uusapan namin doon sa podcast, tinuturuan namin yung mga lalaki bago nyo ipasok yung mga babae sa buhay ninyo. No? You have to make sure na nasala mo muna yan, nakausap mo muna ng matino yan. You have to make sure na yung babae na papasok sa buhay mo healed, walang trust issues. Kumbaga, yes, naloko siya but natanggap niya na yon, na-realize niya yung pagkakamali niya. Because pag hindi, dahil uhaw na uhaw ko doon sa babae, ang ganda niya kasi Boss Josh, ang ganda niya kasi Boss Bray, hindi ko na napigilan kaya inano ko na. Yung damages nun, ikaw ang sasalo nun. Mararamdaman mo yun, pare. Mararamdaman mo yun, di ba? Kunyari, naloko siya ng boyfriend niya because naghiwalay sila ng boyfriend niya because nag-cheat, di ba? Sinalo mo kaagad, hindi mo in-interview, hindi mo nasala. Sinalo mo nang meron pa siyang hinanakit dito. Pag lumabas ka, nagpaalam ka dyan, babe, basketball lang ako. Alam mo unang itatanong sa'yo, sino kasama mo? Umuwi ka na. Kasi yung trust issue niya hindi pa na-heal
Parang may kilala akong influencer na ganyan, yung may trust issue, hindi na-heal. Parang marami. Halos marami. Kasi, ewan ko pa. Ang hilig magbigay ng advice, but, they themselves hindi pa healed masyado. Tsaka yung mga babae ngayon, puro sila trauma bonding. Yeah, yung alam mo yun, sige, yung pinakikinggan nyo, yung mga babaeng may unhealed perspectives of men. Talamak yan. Same as yung men din naman, dapat din naman makinig kayo dun sa mga lalaking may healed perspectives of women. Yeah. Kung ang tingin mo sa babae, babae lahat naman yan. Gusto lang kunin ang pera mo. Guess what? Yun na ma-attack mo. Pero kung ang tingin mo rin sa babae ka, tingin mo sa lalaki lahat, manluloko. Guess what? Manluloko talaga pupunta sa'yo. Yun. Diba? Agree. Sobrang agree ako dun. Kaya, maganda yung kaya ako, lagi ko sinasabi sa mga followers ko, kasi iniiwasan ko dahil alam ko may responsibility na ako sa mga followers ko na kailangan ma-explain ko sa kanila na pare, itong mga sinasabi namin sa inyong mga babae na to, hindi lahat ganito. Kasi me, myself, ako mismo, meron akong healthy relationship sa wife ko and also to my sisters, sa my mother. So, hindi lahat ganito. Sinasabi namin sa inyo to para malaman ninyo at mabasa ninyo yung dapat ninyong iwasan. Pero hindi lahat ng babae ganito. Kailangan, kasi bilang minsan kasi nababasa ko yung mga comment, galing sa mga followers ko na, ganyan yung mga babae, hindi responsibilidad ko bilang teka, hindi ganyan. Kaya namin to sinasabi sa inyo, hindi para i-hate yung mga babae, kundi para matuto kayo magbasa at para malaman ninyo yung mga dapat o hindi dapat ninyong impasok sa buhay ninyo. I-hate nyo yung mga babae, ang sarap kaya. Real talk. Oo. Real talk. Lalo na yung babaeng sobrang down na down sa'yo. Diba? Yung pag-uwi mo, yayakapin ka, may pagkain ka na, mamasahin ka pang ganyan. Tapos biglang chuchupain ka. Putang ina, tanggal yung problema mo eh. Tanggal. Diba? Yun yung mga klase ng babae na, makukuha mo lang talaga kung marunong ka magbasa. At kung ikaw bilang lalaki, alam mo sa sarili mo na kaya mo ring protektahan at mag-provide sa babaeng ganun. Kasi yung mga babaeng ganun na aalagaan ka, di ba? Magdedepende yan sa kung anong energy rin ang binibigay mo bilang lalaki. Totoo. Diba? Kaya makikita mo yung mga toxic na lalaki, pag nakita mo yung asawa nila, toxic din, tas iba yung balat, hindi nagsashine, hindi glowing. Alam mong toxic yung lalaki, natutuyot yung babae niya. Yes, totoo. Real talk yan. Diba? Real talk. Kaya, ewan ko, mag-agree ka ba dito, boss, na yung girl mo, kung ano siya sa labas na hindi kanya kasama, represents you as a man. Naniniwala ka ba nun? Sobra. Kasi, yun kaya nga, you have to choose wisely. Na pagka yung babae mo, kunyari, yung girlfriend mo or wife ninyo, nasa labas, hindi mo kasama, haliparot, kung sino-sinong niyalande, hag ng hag, flirt ng flirt kung kani-kanino, anong unang iisipin ng mga tao sa husband? Sasabihin nila, ay, siguro susupot-supot yung asawa na ito. Pero yung mo pinapayagan na ganyan-ganyan. Diba? Pero, pag nakita nila yung girl mo na poise, ang ganda nung dating, parang hindi mo mahawakan, talagang may dignidad gumalaw, may class. Isipin kagad ng mga tao na malupit siguro asawa niya. Pero tignan mo, di ba? Kaya naniniwala ako doon na hand in hand siya eh. May role ka, may role din siya. Yeah, totoo. Hand in hand. Kaya yan, hindi natin maiwasan ngayon na nakikita natin sa social media, yung mga, yun nga, katulad ng sinabi mo kanina na yung mga babae na mali yung pinakikinggan eh. Oo, mali yung pinapakinggan because, di ba? Ngayon, nagtataka sila kung bakit ganito yung relationship ko rin. Sino ba yung pinapakinggan nyo kasi? Diba? Oo. Diba? Oo. Kaya ngayon, pare-pareho sila. Ang dami ngayong babae na hindi alam kung anong gagawin sa relationship. Pero alam nila yung gusto nila. Alam nila yung gusto nila. But yung pinaka-main goal ng isang relationship, which is listen to your boyfriend, kung ano yung needs niya, kung ano yung, diba, just be a peace doon sa lalaki. Hindi nila alam yun. Protect the man spiritually. Yeah. Diba? Pero alam nila yung empowerment.
Alam nila yung promiscuity, alam nila yung hoe face. For sure ako alam nila yan. Kasi yan ang tinuturo sa kanila eh. Yan ang tinuturo sa kanila. But tanungin mo, sige nga, paano magsistay yung lalaki sa'yo? Hindi nila alam. Iba sasagot nila, a girl should be goal-oriented. A girl should be independent. Biruin mo, gusto nila ng relationship, but Anghel sa personal, halimaw sa kama. Mga ganon. Mga ganon sasagot Diba? sa'yo. So, lost. Sabi ko na lost ang karamihan ngayon because they listen to influencers na lost na in the first place. Lost din. Hindi mo naman nakikitang maayos din yung relationship niya. Hindi mo naman na Ito pa ang nakakalungkot sa kanila, no? Because kaya pinagpa-follow din nila itong mga ganitong klase ng influencer because kumbaga nahahawakan yung emotions nila, alam paano paandarin yung emotions nila eh. Diba? Para, girl, wag mong hindi mo deserve yan, you deserve better, you're beautiful, you're the best version of yourself already, you don't have to. Puro sila ganun. Kung ikaw ba naman, lost ka, hindi mo alam ang gagawin mo talaga, may kinig ka doon, mahuhumaling ka because natatouch yung emotions mo. Para bang, ay, ang galing nung sinasabi niya. But the root cause, ano ba ang problema mo? Nasolve ba dahil sa mga mababangong salita na yun? Hindi naman. Diba? You're still single, frustrated ka pa rin, hindi ka pa rin ligawin, hindi ka pa rin lalapitan ng mga gusto mong ma-attract. Kasi hindi mo ini-improve yung sarili mo. Ma-attract mo man, putang ina, kala mo mismo na, binembang ka lang. Kaya nga, di ba? Di ba? So, yun nga yun eh. Masyado silang focus sa kaya mong, anong bang kaya nang ibigay ng lalaki, na nakalimutan nila, ano bang kaya kong ibigay sa lalaki? Exactly, tama, maganda yun. Di ba? Again, lagi ninyong tatandaan, sa mga girls na nanonood dyan, na if you want to enter a healthy relationship, lagi ninyong tatandaan yung word na relationship. Diba? Kasi kung independent lang, okay, good. Kung gusto mo maging independent, go ahead. Walang problema. Pag-isa ka lang naman. But gusto mo ng relationship, you have to know how to relate to your partner. Diba? Amen. Diba? So, amen. dapat, again, kaya sabi ko nga doon sa TikTok, sabi ko, kung meron ditong influencer na babae na nagtuturo kung paano maging healthy, sa relationship yung babae, tutulungan ko i-promote Kaso, wala Parang wala akong makita Parang lahat puro toxic, puro ganun So, Omsim. Mahirap. Kaya ngayon, tignan mo ang nangyari. Frustrated sila ngayon sa social media, puro man-hating sila ngayon because yung root cause ng problema ninyo, hindi ninyo nare-resolve ba? Puro empowerment. Pero yung how to make your man happy, di ba? How to make him horny, hindi nyo alam. Di ba? Women empowerment actually is not even empowering women Yeah. Yun yung nangyayari ngayon It's making them feel na inaalipin sila when they're being protected. Hindi naman sila inaalipin. Tinuturuan sila ng victim mentality. Mismo. Di ba? Mismo. Kung paano tumingin sa isang sitwasyon ng negative lang. Tsaka yung frequency of fear. Frequency of, baka maloko ko Yeah. Versus frequency of love. Na talagang paano ko ba madagdagan ng value yung sarili ko, yung ano ko. Agree. Baliktad Pero balik tayo sa lalaki. Sa lalaki naman, ano yung mga babaeng, ano yung mga ugali, sino yung mga babaeng dapat na pag nakita nila to, tumakbo ka na? Red flags, no? Ano yung mga red flags ng babae? Na talagang mga nakikita mong, based sa ano mo, sa kinagal mo, career mo, ano mo. Madali lang, number 1 para sa akin, no? Ito, pag nakita ninyo na wala to sa babae, hindi na siya red flag, kundi para sa akin, no-go zone na to. Kumbaga, iwasan nyo na agad. Ito yung, hindi maganda yung relationship sa father. Malaking factor yung, dun, yun yung root cause ng pagmaman-hate nila, based on my observation, is hindi maganda yung relationship nila sa father nila. And I agree dun sa scenario na kaya hindi maganda yung relationship nila sa father nila is kunyari nagloko or what. Pero kung mature yung babae na yon, she will know the situation
at papatawarin niya yung father niya. Because wala namang perfectong tao eh. Kung Amen. ganun yung perspective ng babae, nagloko yung father ko eh. Ngayon, nakausap mo na, di ba? Nagloko yung father ko, ganito, iniwan kami. But father ko, tao lang naman, nagkakamali. Hindi naman perfecto rin yung mother ko, kaya siguro hindi siya nagkasundo. Okay yung babae. Di ba? Again, hindi naman siya black and white na pagka walang tatay or hindi magandang relationship sa tatay. X na. Kailangan malaman mo rin kung ano yung perspective niya dun sa nangyari sa tatay niya. Di ba? Para kung tanggap naman niya, napatawad niya, okay yun. At least mature yung babae. Diba? Yun yung number 1 sa akin. Relationship sa tatay. No? Number 2 is yung, ewan ko kung agree ka dito, may boy best friend. Madalas na usapin yan sa social media ngayon, yung TikTok, yung may boy best friend, di ba? Mahirap. Okay yung may boy best friend siya, pero by the time na nagka-boyfriend siya, medyo yung boy best friend, marunong din dumistansya. May ganun eh. Kasi ako may ex ako, yung ex ko sa Dubai to actually. Dale, shout out. Yan. Ex ko sa Dubai. Sobrang friends kami nun. Hanggang ngayon, as in, sobrang mahal namin isa't isa as kaibigan. Alam na namin yung kasi yung band namin na madami kaming pinagdaanan doon. Pero pag nagkaka-boyfriend siya, dumidistansya ako. So, respeto. Marang ganun. Pero hindi siya pwede. Maganda yung nasabi mo yung perspective galing sa isang boy best friend, di ba? Parang pag alam mong may boyfriend na, layo ka na. Diba? So, respeto. pero yung iba kasi, yung kadalasan ding mga nare-receive ko message galing sa mga followers ko, ayaw pa nung babae. Yung girlfriend nila mismo, ayaw pakawalan or ayaw lumayo doon sa... Ay, yung boy best friend, abangers yan eh. Karaniwan eh. Diba? Hindi lahat, pero karaniwan. Oo, di ba? Merong, kumbaga, para sa akin, nag-aabang nga magkamali yung boyfriend para gusto alam mo nang... kung tayo, hindi magiging ganyan eh. Yeah! Exactly. Totoo. Ganyan na ganyan yung mga nare-receive kong message na parang... Tsaka yung ito, maaring friends lang sa side ng babae. Friends lang sa kanya yung lalaki. Pero yung lalaki, hindi ako naniniwala na friends lang sa kanya yung... Magandang point yung sinabi mo, boss. Kasi bulag yung babae kadalasan sa intention ng babae, ng lalaki sa kanya. Kaya for her, friend lang kami. Pero sa ating kasi mga lalaki, alam natin eh. Alam natin yung karakas ng boy best friend mo. Nag-aabang lang yan. Nag-aabang lang yan na magkamali ako. Parang leon. Pero siyempre, again, mga babae nga, patay mali siya lagi yan sa intention ng lalaki. Sabi, hindi, friend kami, matagal na kaming friend nito. Hindi mo nga alam nga kasi nga, babae ka eh. Lalaki kami, ako na nagsasabi sa'yo. Diba? Pero doon pa lang sa pagka pinagtanggol na para sa akin pag pinagtanggol na ng babae yung boy best friend, ayaw niya sa boundaries mo, i-disregard niya yung boundaries mo ng magka-boy best friend. At mas pinapaboran niya yung sitwasyon nila ng boy best friend. Para sa akin, out na yan eh. Parang, doon pa lang kasi, doon mo maano kung nagtatagal yung relationship eh. Kung tinatanggap nung bawat isa yung boundaries ninyo, yung babae, yung rules mo bilang lalaki at yung boundaries mo. Kung ayaw niya na in the first place, mas lalala pa yan pagka tumagal kayo. Mas grabe pa magagawa niya. So doon pa lang, i-end mo na yun. Kung ayaw mo... Gaano pa kaganda. Doon pumapasok yung boundaries. Mga lalaki din naman, ayusin nyo yung boundaries nyo. Putang ina, hindi ito. May mga non-negotiable na putang ina. You don't go back. Pagka hindi ka talaga buo bilang lalaki, ang boundaries mo kasi is, basta maganda siya, basta malaki osos niya, basta malaki wet packs niya. Kahit ano gawin niya, okay na. May maraming ganun eh. So, yun, helpful to mga ganitong usapin para ma-realize ng mga lalaki dyan na parang, teka, oo nga no. Diba? May mali dito. Diba? Okay. Ano pa? Next. Alam ko madami yan, bro. Madami. Yan yung gusto kong malaman na nila ngayon. So, ano yung una is yung relation sa father, sa tatay. My boy best friend. Pangatlo, ito sa akin, non-negotiable to. Ito yung hobby ang mag-club. Bait ko inad yung hobby. Bait ko inad yung hobby. Kasi pag sinabi mong hobby mayat-maya na nagka-club eh. Diba? Clubbing is okay para kung gusto mo mag-unwind lang once a week or twice a month, walang problema sa akin eh. Pero ang hobby niya, pag tinanong mo, what's your hobby? Anong ginagawa mo on the weekends? I go clubbing. Para sa akin, it's a big red flag. No? Again, napag-usapan nyo ni Ato kanina yung about sa pagsusuot nga ng
sexy, di ba? Bakit siya magsusuot ng sexy kung hindi naman niya gusto ng validation? Well, that's the same thing para sa akin sa pagka-club, di ba? Why do you go to the club na hindi kasama yung boyfriend mo kung hindi mo gusto ng validation? Kung ang gusto ng babae mag-club, no? Pero ang gusto niyang kasama yung boyfriend niya, para sa akin, gusto ng babae ng enjoyment lang, pero at the same time, gusto niya yung boyfriend niya. Pero pagka hindi niya, ayaw kanya kasama, gusto niya mga girlfriends niya, that's crazy. Kung girlfriends, pwede yung Airbnb sila. Sila. Pwede yun. Walang problema yun. Walang validation doon. Walang problema yun. Basta sa akin, pagka club ka, gusto mo girlfriends mo kasama, ayaw mo pa isama yung boyfriend mo, mayroon ng something doon eh. Diba? May something fishy na doon na, again, hindi naman tayo tanga. Diba? You know, pag lalaki ka parang, Pero yung mga ibang lalaki, okay lang kasi tangina. Ito pa, di ba? Maraming lalaki na, again, yung isa sa mga pussified na mga lalaki dyan na sasabihin nila, hindi, okay lang yun. Hindi, okay lang yung magka-club yung mga babae. I'm not insecure. Yeah. Kakaganyan mo, mawawala respeto niyan at maghahanap ng iba yan. Di ba? Girls respect guys na may boundaries. Sasabihin lang nila yan sa social media na ayoko nang may boundaries, ayoko nang controlling because, toxic. But pag yung lalaki, binigyan sila ng boundary, ito yung gusto ko, ito yung rules ko, tapos ikaw lalaki naman, worth it ka nun. Hindi ka naman pwede kasi mag-demand sa babae na ganito gusto ko, tapos susupot-supot ka naman, loser ka naman. Yan. Hindi sila sasubmit sa'yo. Hindi sasubmit. Hindi sila sasubmit sa'yo. Ano ka pa nun? Sino ka? Ganun ka pa nun. Pero pag naramdaman na babae na worth it ka nung rules na yon, di ba? Ikaw mismo, malupit ka na lalaki. Walang question, no question asked, susunod yun sa'yo. Matatakot pa yun na suwayin ka. Na parang, teka, big deal na tong lalaki na to. Bakit ko pa susuwayin to? Di ba? So, yung mga gano'n, no? Another thing, no? So, yung clubbing, red flag yun. Ito worst, no? Para sa akin. Yung girlfriend mo nag-adapt. This is gonna be controversial, but it is what it is, no? Ang nag-adapt ng feminism mindset. Pag yung girl mo nag-adapt ng feminism mindset, for sure ako magiging toxic ka talaga dyan. Magiging toxic talaga yung relationship mo. Unang-una, again, I'm gonna be clear, no? Modern feminism. Because yung feminism noon, I agree, na meron talaga silang kailangan ipaglaban, no? Kasi because, they want to vote or what. Meron talagang reason kung bakit. But, oo, tama. ngayong ginawa ng... Grabe naman kasi yung trato nila sa babae dati. Di ba? Mali rin naman yun. No? Kaya I agree nga. Sabi ko, pagka-feminism, yeah. Pero nowadays, no, na ginawa naman ng patas lahat, di ba? Ginawa naman ng equal ang mga batas ngayon. I don't think na kailangan pa ng babae ang feminism eh. So, kaya nilagdagan ko ng modern feminism because most of the time, modern feminism teaches women to hate men. And also to have a victim mentality na kahit anong gawin ng lalaki, para sa kanila masama. So imagine, mayroon kang girlfriend na nag-adapt ng modern feminism na man-hater, victim mindset, anong panalo mo doon? Exactly. Wala kang panalo doon. Saka yung nag-agree ako yung isang podcast nyo, pinanood ko. Iisa yung itsura ng mga feminist. Totoo yun! Tawa ko ng tawa. Actually, ang daming nagalit nun, no? But, totoo yun! But, ang question ko kasi, nagagalit kayo na ganun yung tingin namin sa inyo. Bakit kasi pare-pareho talaga? Oo. Diba? Tignan nyo na lang, maghanap kayo, Google nyo na lang, wag na kami ha. Di na namin sasabihin yung itsura. Google ninyo, feminist woman. Pare-pareho talaga. May kulay buhok, out of shape. Again, hindi ito to attack you yung physical ninyo, but observation to, bakit pare-pareho kasi kayo? Oo. So, again, dito either matandang dalaga, yeah, or sobrang hindi nakapag-asawa, pero mayaman, pero sila yun eh. Oh. Pero again, di naman namin sinabi sa inyo na, ay, taba, pangit. Hindi naman ganun. Diba? Observation to, no? Sinasabi namin na merong something eh. Kaya titignan nyo rito. Pero meron din namang mga ganun na healed perspectives ang women sa lalaki. Ang sinasabi lang, yung avatar. Avatar pinag-uusapan natin. Diba? Kaya yun. So, again, alam ko, napag-usapan natin kanina about energy na yan. Kaya naniniwala talaga ako dun eh. Agree ako dun sa
what you put out, you attract na energy, no? Kasi katulad niyan, no, if a certain person adopted a toxic mindset, like for example, yung modern feminism, yan. Sasabihin ko na, that's some toxic mindset. No? Pag inadapt ng isang babae yan din ang nailalabas. Kaya, no doubt kaya pag nag-search ka nga sa Google, modern feminism woman, lahat sila parang nasira nung mindset. Parang lahat baksak na sa physically. Because, again, kinain nyo yung mindset na toxic, yun ang lalabas sa mga mukha ninyo. Diba? Do you agree with that? Diba? Mismo. Again, yun nga, yung napag-usapan natin kanina, what you attract, diba? What you put out, you attract. Tsaka tigilan nyo yung hate, nakakapangit ng balat yan. Nagkakatagyawat ka, nagkakaano ka, yun, nagmamanifest sa balat mo. Tigilan nyo yung hate, kahit sa lalaki. Yan yung again, yung mga tinuturo namin dito, lalo na sa podcast namin, Anti-Support Social Club, is not about hating. No? Kahit anong gender mo, hindi ka namin hate. What we teach you guys out there is to have a better choices in life, no? Kung sa tingin mo wala nang nag-work sa iyo, why not i-adapt mo yung mindset namin, baka mag-work, di ba? Baka mag-work sa iyo. It worked for us di ba? So, yeah. Yan. Meron pa ba? I think yun na yung yun yung mga pinaka may follow-up question ako ngayon diyan. Paano mo malalaman na ang babae ay gold digger? Ano yung mga clear indicators? Gold diggers. Nakaw. Ito sa akin ang pinaka-obvious, based din sa observation ko at sa experience ko sa buhay. No? Gold diggers are more most likely to to interact with you pag merong material or perang kapalit. Ganyan lagi ang libre mo ba? Libre mo ba? Ganyan ang bungad sa'yo, di ba? Minsan, tuso na nga sila Minsan, alam nila kung paano laruin din yung conversation. Sasabihin nila, wala akong dalang wallet ngayon, pwede bang ikaw? Or, wala akong pang-grab hindi ako makaalis ng bahay. Yan yung mga, kumbaga, how you know, in terms of sa conversation, pag conversational, malalaman mo pag ganun, pagka laging, parang transactional lagi ang nangyayari. Parang ganun yun nga, libre mo ba? Wala akong grab? Baka pwedeng ikaw muna. Yan yung mga, kumbaga, mahuhuli mo sa conversation. Pero yung sa social media, since social media era na tayo, isang indicator sa akin or red flag pa lang to, no? Hindi naman to no-go zone. Red flag is, maraming matatawa rito. Ito yung laging nag-iisa sa mga pictures pero kung saan-saan pumupunta. Ang dami nun. Ang dami nun. Tapos diba? Yung may nagpipicture, sino kaya yung nagpipicture? Nakakatawang topic to, but, hindi kasi to pinag-uusapan Tapos talaga. Tapos pag tinanong mo, anong trabaho, model? Laging ganon, di ba? Laging vague lang. Laging vague. Sales. Ganon. Sales lagi. So, yun yung mga red flag sa akin, no? Yung mga ganyan na, sino nagpipicture sa'yo dyan? Tapos kusansang bansa, kusansang tapos lagi nag-iisa, walang friends na kasama. Chinecheck ko yun. Pinapacheck ko rin sa mga nagchat sa akin. Tignan mo yung social media yan. Pag wala kasamang family yan, walang kasamang mga friends yan, mga kapatid man lang, biruin mo, lagi ka nagta-travel, walang friends, walang family kasama, it's a red flag para sa akin. Then, tignan mo, kausapin mo. Pag nag-iaya ka lumabas, lagi bang gusto magpalibre, magpahatid sundo, di ba? Again, tayong mga lalaki, trabaho naman natin kasi talaga na bigyan ng comfort yung babae. Like, ilibre nga sila, first date, bigyan sila ng service kung wala. Pero kasi, lagi nilang i-add up yung mga situation Lagi nyo titignan yung situation. Wag lang yung basta, sarap ng pakiramdam, Josh, na nag-provide ako sa kanya. Sarap ng pakiramdam na nabigyan ko siya ng security. Okay, good. Pero tignan mo rin yung other situation. Ano ba siya? Doon mo makikita Kasi madalas mga kalalakihan, nasa nature naman natin to na pagka napoprovide tayo, we feel good naman talaga. Para bang, masaya yung tayo, provider tayo by hunter-provider. Yes, we're providers. But, tignan mo rin yung situation kasi baka ikaw lang yung
kumbaga, hindi mo na nalalaman na nati-take advantage ka na pala. Diba? So, again, the game right now, no, masyado ng tuso ang lahat. Lalo na yung mga kababayan because they have the power. Alam na nga nila dahil sa social media, dahil sa, ayun na, pagiging promiscuous. No? So, alam na nila yan. Kaya kailangan maging matalino ka rin bilang lalaki. Ang nirerespeto nga daw ng mga babae is yung lalaking hindi nila kayang manipulahin. Yeah. Marami kang babaeng na interview rito, right? Diba? So, yung hindi nila kaya manipulahin, yung tipong hindi, sabi nga ni Bugoy, may dick discipline. Diba? Yung may, hindi basta-basta nasisway na master mo yung putang ina yung libog mo. Yeah. Magandang pag-usapan din yan, yung self-control nga nung sexual urges mo. Oo. Diba? So, bilang lalaki, yan ang power mo talaga eh. Kasi, again, gagamitin lang din naman ng babae sa'yo yung power niya which is yung sexuality niya. Papakita siya ng cleavage sa'yo. Power niya yun eh. Kailangan gamitin ng babae niya. Kailangan gamitin ng babae kasi alam niya yun yung power niya. Now, ikaw ang lalaki, dahil alam nga ng babae na ito ang power niya, alam niya weakness mo, which is yung sexual urges mo, once ikaw na lalaki na nakontrol mo yun, di ba? Alam mo paano kontrolin yung sexual urges mo. She's gonna be, hindi ka pwedeng manipulate na. Di ba? Kumbaga, mas may power ka na dun sa situation. Kunyari, yung babae, gusto kang i-seduce, di ba? Papakita cleavage sa'yo, gaganyan sasandal sa'yo ng suso niya or what. Kagoy! Hindi. Di ba? Pag normal na lalaki, parang, fuck, shit! Di ba? Birahin ko na to. Di ba? Pero, pagka lalaki ka na, alam mo, kontrolin na yun, na-control mo yung sexual urges mo. Di ba? By practicing nga, yung tinuturo din namin sa mga videos namin, yung semen retention, no FAP, di ba? Kung alam mo yung mga bagay na yun at na-practice mo yun, wala. Di ka ma-manipulate. Spiritual yun, yung no-fap na yun. Yeah. Naniniwala ako dun actually na doon sa no-fap na inadapt ko yun nung time na ako namumroblema rin ako, di ba? Kasi sa mga partner. But I can attest na talagang if you adopt those kind of mindset, controlling your sexual urges, may power ka talaga eh. Parang may power ka. Hindi ka na talaga mauuto. Hindi ka na talaga ma-seduce. Hindi ka na magaganon talaga. Yeah. And gusto nila yun kasi yung mga babaeng swerte sila pag makakuha silang ganong lalaki. Alam nilang magiging loyal din sa kanila. Yeah, totoo. And sa mga lalaki din dyan, no, ang akala kasi nila, kala nila makukuha nila yung respect sa babae, the more na nag-give sila sa babae. Diba? Which is, para sa akin is false, no? Magigain mo yung respect ng babae the more you control what you give. Now again, it's your job to give. But if you control what you give, they gonna respect you more instead ng panay bigay-bigay ka lang. Kailangan nga maging worth it nga yung babae. Maramdaman niya na worth it nga siya. In-earn niya. Oo, in-earn niya yung binibig. Kaya totoo yun, yung sinabi mo kanina na agree ako doon 100%. Na kailangan magain ng babae yun or she earned it, no, yung mga ganong klase. Ano yung mga bullshit na sinasabi ng babae? Yung mga myths na sinabi niya lang yan pero hindi yan ano? Yung like what? I mean yung sinabi ng babae na... Ano ba? Mga sinasabi ng babae pero it's bullshit. Alam mo yung... Yeah. Ito, madalas to, no? Lalong-lalo na dun sa mga student dyan, no? Madalas sabihin sa kanila is study first. Di ba? Study first muna. Ito guys, so, mga student natin dyan, mga nanonood dyan, no? Pag sinabi sa inyo yung babae na study first, or career first. Or career first. Pareho lang yan. Actually, pareho lang yan eh. Study first, career first. Ang ibig sabihin yan, ayaw kitang saktan, pero may iba akong trip eh. Yan ang translation yan. Marunong tayo mag-womanist dito. No? Ang translation nun is, hindi ikaw ang gusto ko. Pero diyan ka lang. Di ba? Meron akong pinupurso ditong isa. No? Yan yung parang ano nila yan eh. Indirect na pambabasted sa'yo eh. Pero again, kaya kanya hindi sinabi na ayoko sa'yo kasi gusto niya, nandyan pa rin yung attention mo. Nandyan yung attention mo. Kasi again, naniniwala rin ako na... Naliligo sila sa attention eh. Oo. Currency nila yan eh. Naniniwala ako na ang attention is woman's currency. Diyan sila, feeling nila mayaman sila. Tayong mga lalaki, ang currency natin is, again,
yung confidence natin and yung, Attention. di ba? So sa babae, attention talaga. So hindi ka nila babasti din, diyan ka lang muna sa tabi. Kasi meron akong mas prospect dito, mas pogi, mas malupit sa'yo. Pag hindi nag-work to, again, meron pa ulit. Pag may nakabuntis na sa kanya, wala nang gusto sa kanya, saka kanya babalikan. Yun ang kawawa. Yun yung mananagot. Yun yung mananagot, yung naghintay. Di ba? Oo. So, di ba? Yun ang kailangan Dapat niyo marinig. nakailang ka na. Oo. Di ba? Ano pa? Yun, yung career first, study first, and ano pa ba? Yung madalas nating... Aray. Yun. Ano? Di ba? Ano? Ano pa ba? Yun lang yung madalas eh. Yun lang yung madalas. Oo, yun yung mga BS eh. Okay, Na madalas lang sabihin yung vocal So ganito, how do they, halimbawa, tagpakita na yung babae na, okay, gusto ko muna ako career first muna ako eh. How do you reverse that? As a man, no? How do you reverse it na, how do you exit with grace or whatever? What do you need to do? Ito lagi kong sinasuggest sa mga tropa dyan, no? Again, kailangan kasi malaman ninyo yung game, di ba? Now, game is include hindi lang makuha yung babae, kundi how you accept yung pambabasted, pero paano mo siya matuturn into your advantage. Yun ang game eh, di ba? Yep. The win and the lose. Ganun ang game. So, pag sinabi ng babae sa inyo na career muna, again, iisipin mo na, ay, hindi ako trip nito, di ba? Wag mong isipin na meron ka pang chance. Isipin mo kagad na wala na yun para hindi ka na mag-cling into dun sa babae. Mahirap na eh, di ba? Aasa ka pa. Kailangan natin maalis yung asa. So again, kailangan mong isipin na wala na to. Di ba? Wala na to. Tanggapin mo. Tanggapin Nothing mo na. wrong. Nothing wrong. Yeah. May mali sa akin eh. Supot pa ako, siguro. So again, hindi ako para sa'yo sa oras na to. Okay, good. Or maybe, hindi pa time. Hindi pa time. Hindi ko na-attack yung para sa akin. Yeah. Hindi siya para sa akin. Yeah, Kasi minsan, mali rin yung, may mali ako eh. Questionin mo yung sarili mo. No, you deserve everything. You deserve Focus on your purpose. Yeah. Di ba? Yun lang talaga. Maganda Pero point. tuloy mo yung sinasabi. Yun. So, again, first step is to accept nga, no? Na wala talaga yun. Hindi para sa'yo yung situation na yun. Lagi ko sinasabi rin to na ang i-chat mo doon sa babae, nung pagkasabi niya na career muna ako, okay. Sabi mo sa kanya, okay, I respect your decision. Just let me know if you want to hang out. And then, tapos na. No? Ganun lagi. Lagi mong open din. Open pa rin. Yun yung game eh. Yun yung na-lose ka pero may game pa rin eh. Na parang in-open mo pa rin siya. Okay, just let me know if ready ka. Pero, again, huwag ka nang umasa. Kasi mahirap dyan dahil baka may mag-adapt niyan. Sabihin niya, sige boss, tama. Okay yung magandang diskarte yun. Pero uaasa pa rin. Hindi eh. Di ba? Yung game, yung word na just let me know is para sabihin sa babae, okay, good. No, diyan ka lang. So, wag na siya mag-ayang lumabas. Wag na. Okay. Wag na end na doon. Okay. End na doon. So, yun ang masasabi ko sa mga... paano kung mag-reach out? Again, pag nag-reach out sa inyo yung babae na sinabihan ninyo or tinanggap nyo na wala na, di ba? At nag-reach out ulit sa inyo. Again, just take it as a advantage sa'yo. Nag-reach out siya sa'yo, ibig sabihin may nakita siyang potential. Di ba? Again, pero now, pagbibigyan mo yung babae, bumalik sa'yo eh. Yun naman ang game eh, di ba? Yung loose game ang tinake natin eh. So bumalik yung babae sa'yo. Ang next na kailangan mong malaman, okay, tanggapin mo yung babae. Kaya sabi ng babae, libre ka ba sa Friday after 3 months, after 5 months, nag-reach out sa'yo? Josh, ganito, libre ka ba Friday? Ganito, kape? Kape tsaka sex? Ayaw mo ng sex? Ayaw mo ng kape? Extreme yun, di ba? Pero for example, kape lang muna, kape lang. Sabi, umuo ka bilang lalaki, sabi mo, yes, sige, tara. Pero, ang approach mo dito bilang lalaki na ginawang option lang is laruin lang yung situation. Ang ibig ko sabihin, sa mga followers ko dyan, ibig ko sabihin ng laro lang. Hindi paglaruan yung feelings ng babae. Kundi, go into the situation pero less investment sa feelings. Diba? Basahin mo lang muna. Diba? Or medyo papogi ka muna. Papogi lang, yun. Diba? Laruin mo lang yung situation, not the feelings, pero yung don't invest too much feelings doon sa babae. Basahin mo na. Since nag-reach out siya sa'yo, ikaw naghintay ka lang naman, tinanggap mo na,
mas may power ka ngayon sa interaction ninyo because pwede mo sabihin sa kanya, kumusta? Ano nangyari? Ganon, di ba? Tapos ikaw, libre mo ako. di ba? Pwede ka na Malibre ganon. ka. Siya nag-reach out eh. Oo. Siya nag-reach out, magandang point yun, di ba? Siya kumusta? Kapiran mo. Libre mo ako. Doon mo ngayon sa pagpapalibre mo sa kanya, doon mo ngayon malalaman na, nilibre ako. Ibig sabihin, puta, desperate to. Pero mo, hindi kita nililibre dati. Ngayon, ililibre mo ako ngayon. Di ba? Parang nasa desperate move tong babae na to. So, that's how you play the loose game eh. So, pag nag-reach out siya sa'yo, may power ka doon. But again, importante na don't invest too much feelings. Kasi mamaya... Huwag mo nabigay lahat. Magbigay lahat. Ginawa kang option eh. Ginawa kang option. So, kailangan, ang game mo doon sa loose game is patunayan ng chick na yon na worth it na siya sa'yo. Diba? So again, panalo ka sa win game, panalo ka pa rin sa lose game. Diba? Ganun ko siya i-take it, ganun ko tinuturo sa mga followers ko yun. Na hindi porkit na busted ka, yan na yun. Diba? Doon naman tayo sa, paano kung hindi na nag-reach out? Again, move on. Just move on. Kaya nga sabi ko doon sa point ko kanina, huwag ka nang umasa. Yung sinabi natin sa kanya na just let me know is para lang open. But ikaw bilang lalaki, ang goal mo na is mag-move on. Kung hindi na siya mag-reach out, okay. Naabot mo yung pag-move on. Hanap ka na lang iba. Doon pa lang sa sined mo sa kanya pare na just let me know kung kailan ka free. Sasabihan ka na niya yun eh. Ang gusto ko nang gawin mo doon bilang lalaki maghanap na lang ng iba. No? At kung mag-reach out sa sa'yo, hindi na pwede. Meron ka ng bago eh. Diba? Hindi na possible. So again, ang ng loose game is to win, either you move on, find another, or to win, yung babaeng, ginawa kang option. Ganun ko tignan yung loose game. So, so walang loose pare. Basta adapt nyo yung game. Kung hindi nyo alam yung game, wala. Ito naman yon ngayon. Ano naman, yung pag nakita nila tong qualities na to, huwag mo nang pakawalan sa babae. Maganda yan, no? Well, ako, marami ako masasabi dyan because I'm a married man, no? Para healed perspective naman. Healed perspective, no? So, number one, no? Ang based on my experience lang. Itong mga sinasabi ko, lahat to based on my experience lang naman, eh. Parehas naman tayo, yung mga lang, di ba? We're learning from each other, guys. Yeah. So, isang number one trait sa akin ng babae na hindi ko naiiwan talaga, na talagang ride or die itong babae na to is, kahit may ginawa na akong na-break ko yung heart niya, she stick with me. Yun ang para sa akin number one. Kasi, hindi naman tayo perfecto, kaya nga natin nalaman tong game na to because loko-loko tayo nung bata tayo. No, di ba? Yung totoo lang, real talk lang. Kaya ako nalaman itong mga game na to is loko-loko tayo nung bata tayo. Ang dami natin pinag-experimentuhan. But if the girl decide na she accepted me for who I am do sa mistake ko na yon na magloko or what, naintindihan niya yon, she still accepted me. Para sa akin, ride or die na yon. Kasi kung nasaktan na yung puso ng babae pero pinili niya pa rin na may nakita siya sa aking potential. What more pa kaya sa hirap at ginhawa? Humirap lang kami, hindi ko naman siya nasaktan. Humirap lang kami. She's gonna stick with you. Yun. Number 2, related to sa kanina kong sinabi is, she stay with you kahit walang-wala ka pa. Diba? Nabububuhan nga ako dun sa mga real talk lang, no? Sa mga lalaki na iniwan yung mga chikas nila dahil yumaman lang sila eh. Tanga yun. Pero yung mga babae na yun ang tinanggap ka nung zero ka eh. Diba? Tinanggap ka nung zero ka. So, ang dami kong nalungkot. Yung mga kilala ko ngayon, nag-50 na sila. Yun ang pinaka-biggest regret nila. Iniwan nila sa mas bata yung asawa nilang sige nga boss, i-ano mo nga yan, i-dig-dig ka nga. Meron akong may-ari ng isla. Todo, ang ganda. Putang ina. Yung asawa niya ngayon, maganda. Pero putang ina, sobrang toxic. Sobrang, alam mo yung, kita mong wounded din yung lalaki. Ito yung mga sa example ng lalaki na pera lang ang meron sila. Kasi, hindi nila kayang kontrolin yung babae nila.
So, itong lalaking to, nahuli na may kabit, yun yung asawa niya ngayon, yung kabit. Pero ang biggest regret niya, iniwan niya yung napakabuting babae Diba? na wala sa kanya dahil kasi pumatol siya dun sa kabit. Bilyonaryo to no real talk. Pero ngayon hindi na niya mahanap yung same na ganong ano. At ang mahirap nun, matanda na siya. Wala na. Nawala na. Tapos yung napaka-toxic. Tapos meron pa siyang isang kabit, ganun ulit. Yung na-attack niyang mga yung mga talagang gusto lang yung pera niya. Yan. Yun ang mali talaga. Kasi bata. Tapos yun ang kailangan nilang pera lang ang ma-realize gusto sa kanya. Pero kung ano naman, hindi katulad nung namanasan niya nung dati. Kasi nga, kung pipili ka ng mga babae na umangat ka na, no, saka ka lang nilapitan nung umangat ka na, dapat bilang lalaki isipin mo, ano yung reason bakit lumapit tong mga to? Well, yan na yun. Nasa harapan mo na yung sagot. Saka Lumapit masarap sila yung tagtulungan kayo. Oo, di ba? So, again, isa yun. Isa yun sa mga trait na talagang this girl's ride or die pagka nandyan siya sa'yo nung zero ka pa at nung habang tinutulungan ka niya. No? Nagkaroon siya ng patience na nakitaan ka niya ng yung kay potential. Conor McGregor, no? Yeah, yun. Di ba? Tangina. Big deal yun. Kaya alam mong hindi niya iiwan Hindi niya talaga iiwan yun. Diba? Hindi niya inaano Yun, magandang example yun si Conor McGregor from zero to... Talagang yun yung babae, nagwo-work para sa kanya, para kumain siya ng tama, para umano, kasi alam niya, naniniwala sa magiging champion. Yun, Tsaka, yung girl niya na yun, hindi nagpatinag sa mga chismis. Although binatuan si McGregor ng, cheating yan, maraming babae yan dito. She stick with him. Di ba? So, tanga mo na pag pinakawalan mo yun. Di ba? Nagsistick na sa yung babae. Di ba? So, yun, mahirap pakahanap ng good woman ngayon. Do you agree? I agree 100%. Lalo na sa panahon ngayon. Lalo na sa generation ngayon. Na, mahirap. again, ang daming single mom yeah. Diba? Advantage sa akin yun. Madaming joke lang. pero ibig sabihin, ang daming single mom, it's because weak yung mga lalaki. And kasalanan natin, to be honest. Yeah. Totoo. Mga hindi pinanindigan. Diba? Tayo gumawa nito Yung ganitong sitwasyon na mahirap ang dating, tayo ang gumawa. Actually, I 100% agree. No? Napag-usapan nga rin namin yan dun sa podcast namin na kaya mahirap ang dating talaga is because sa atin din. Unang-una yan, yung mga single mom. Number 2, yung mga simps. Di ba? Kasi kaya tumataas yung standard sila because tayo ring mga lalaki, puro simp din tayo. Number 3, kaya puro sa isip ng mga babae, okay lang magpakita ng osos yung maging promiscuous is because merong customer. Di ba? Mga lalaki. Alam nila marami silang likes na makukuha doon Di ba? O ano ngayon yung pinaka kumikita ngayon na content ng mga babae? OnlyFans. Di ba? So, nakakalungkot Di ba? Ang tapos dami nilang customer. Okay lang sa kanila. Nalulungkot ako. May mga na-interview ko dito nagaganon, nag-stream, nagpapakita ng puday, nagbebenta ng nalulungkot ako. Well, kasi kung anak ko yun, diba? Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Yeah. Ano siya, kumbaga, serious topic talaga yun na yung mga ganyan Well, kaya sila nag-encourage magbenta ng mga ganyan is because mayroong customer. Diba? Kung wala namang bibili nun, kung tayo mga lalaki, tayo na, teka, supot yan pare, nakakasupot yan ganyan. Or, if we protected women better, if we became better men and we protected the women, hindi sila magiging ganyan. Safe sila. I agree. Diba? So any parting message, motivational natin sa mga lalaki? Meron ka bang naiisip na isang department lang na kailangan nilang i-improve? Pero pag na-improve nila yon 80% yung impact at least. Well, kung isa lang ang sasabihin ko, na maraming bagay naman. Napagpukusan mo na ngayon. Pero isa lang na magtuturo sa inyo ng discipline, health, respect. No? Para sa akin, hindi to masyadong sinasabi na ngayon, but ako, bilang ito yung na-experience ko simula pagkabata ko hanggang ngayon ginagawa ko pa rin is, tayo mga lalaki, as much as possible, you have to have a sport. Kailangan sumali kayo ng sport. Well, in my case, ang suggestion ko sa inyo is yung mga physical sport, contact sport like taekwondo, boxing, muay thai, wrestling. Hanggat maaari mga pare, enroll to those kind of sports. No?
lalong-lalo na yung mga nasa poder pa ng magulang niyan. Sagot kayo ng parents nyo. Kung nagtatrabaho ka naman, hanggat maaari, kung anong pinakamalapit sa inyo, taekwondo. Dahil, why? Bakit? Bakit yun ang lagi ko sinasabi sa mga kalalakihan? Because again, marami kang tatamaan na dun sa mga ganong contact sports. Same as sa workout. Yun na rin yun. Di ba? Oo, ganda. Tuturuan ka ng discipline. Again, kasi sa sports, kailangan disiplinado ka dun. May oras yun. May tuturuan kayo ng master nyo anong tamang galaw dun. Discipline. Respect. Sa sports, mayroong hierarchy. No, may master doon na kailangan mo respetuhin. May mga senior kayo doon na kailangan respetuhin. Kailangan pagpasok nyo, babaw kayong ganon. Teach you respect. At the same time, magiging fit ka pa. Di ba? So, kailangan meron tayo ng mga lalaki, discipline, no? Respect, at saka yung fitness eh. At syempre, when you're fit, maganda rin ang takbo ng utak mo. Mismo. Di ba? So, kasi ang mga kasama naman sa mga sport, ang mga willing pumasok sa sport, hindi naman yan mga batugan eh. Nag-decide nga yan sila na pumasok ng sport eh, para pare-pareho kayo ng goal eh, ang magkaroon ng mga yun eh. Diba? So, most likely, mga makakausap mo doon, mga makaka-network mo doon is maayos na tao. So, Amen. I suggest have sports. Kung may magulang dyan, enroll your mga anak ninyo sa sports. Bukas din. Oh, yun. So yeah, yun yung masasabi ko doon. Okay, Josh, maraming salamat sa pag-guest mo dito. Maraming pleasure, salamat, bro. Yeah. It's a pleasure. No, it's my pleasure. Sobrang solid ng setup. Ang dami ko natutunan kay boss off camera. So, sobrang thank you sa opportunity na to. Sobrang thank you, boss. Ako din, brother. Ako din, madami akong natutunan sa iyo. Promote mo naman kung ano yung gusto mo i-promote dito sa mga guests natin. Subscribe pala kayo sa Anti-Supot Social Club, no? 3 kami doon. Ato, Sadaw, ako si Joshon Point, and also sa channel ko, Joshon Point sa lahat. TikTok, Facebook, YouTube. Meron din tayong perfume. Check nyo sa mga shops natin. Yes, pare. sir. Actually, pareho kami ng dilema. Nauubusan din talaga kami alam ko na kung bakit. Secret. So, yun, no? So, again, maraming salamat sa opportunity. Subscribe na rin kayo dito, kay boss. Maraming salamat sa opportunity. Ayan, Marami akong natutunan. Maraming salamat kay Josh, syempre. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Syempre, Picotin Perfume din. Aside sa pabango ni Josh, nasubukan ko din. Actually, nagamit ko yung Seduce ang paborito ko na pabango ni Josh. Thank you. Ito naman, Picotin Perfume. Message nyo rin sa Facebook, Picotin Perfume. Order na kayo. Nagkakaubusan. Totoo yan. Basta, yun namin magsalita ni Josh. Yun. So, ako rin, maraming salamat din sa mga nanood. At kung may value ka namang nakuha dito, i-share mo naman sa friend mo, mag-comment ka, i-share mo sa friend mo, itag nyo yung friend nyo na nangangailangan marinig ito kasi gusto namin lahat kayo lumakas. Gusto namin lahat kayo maging it's about time na tayong mga lalaki, we stood our ground. Yes. Yun lang naman. And sana makinig kayo dun sa mga tao, again, tamang tao, sa mga babae na have healed perspectives on men who have healed perspectives of women. So, yun lang. Subscribe dito sa Do You Think, follow sa Spotify. Comment nyo na rin, rate yung podcast. Pati Anti-Supot Social Club, hanapin nyo na rin sa Spotify. Kailangan nyo yung mga pakinggan sa kotse yan. Yes. So, ito ang paborito yung si Tio Bry. Ito yung Do You Think. Salamat.